Ang okra ay isa sa paboritong gulay nating mga Pilipino. Maraming luto ang pwedeng gawin dito. Kagaya ng prito, nilaga, or isapaw mo lang sa sinaing ay okay na. Pwede mo ring ihalo sa mga putahe gaya ng sinigang, pinakbet, kaya naman mabili ito sa market. Ang okra ay hindi maselang alagaan. Hindi niya kailangan ng maraming fertilizer. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga bagong viewers, welcome po kayo sa aking channel, June's Home Gardening. In today's video, hayaan po ninyo akong ibahagi sa inyo ang pagtatanim ng okra. So sit back and relax. Kahardin, let's begin! Sa pagtatanim po ng buto ng okra, binabad ko muna ito sa tubig ng 10 minutes. Pero bago po tayo magtanim ng buto ng okra, atin pong bungkalin ng mabuti ang lupa na pagtatamnan. Kung meron pong basura, damo o malalaking bato ay atin pong alisin para hindi makasagabal sa paglaki ng ating mga tanim. Humukay po ako ng 2 inches sa pagtatamnan ng buto para mas maging matibay ang ating halamang okra. Naglagay po ako ng higit sa 2 buto bawat butas para makasiguro tayo na may tutubo sa ating mga tinanim na buto. Kung inyong mapapansin, hindi na po ako nagpunla. Direct seeding po ang ginawa natin. Gayunpaman, nasa inyo na po yon kung ang gusto nyo ay ipunla o kaya direct seeding. After po nating maitanim ang mga buto at tabunan, atin pong diligan. Sa pagdilig po, diligan po natin ng marami. Kailangan po basang-basa ang lupa. Ito na po yung mga okra ko. Medyo overcrowded sila, ano. So isa lang ang titira ko rito. Aalisin ko na yung iba. Ililipat ko na lang. Dapat talagang isa-isa lang sila. Ito pa marami. So aalisin ko yung iba. Ang gagawin ko muna, tutubigan ko sila ng marami para pagbunot ay madali lang bunutin. So hindi gaanong may stress. Ito po ang update ko sa aking okra. Medyo lumalaki na. Pero dito sa tatlong itong namatay po yung tatlo dito eh. Ayan. Ang ginawa ko, sinundan ko ng buto. Ayan na po, tumubo na sila. Ang suspect ko ay palaka. Meron akong nakitang palaka dito nakaraang araw. Dito sila naglalagi sa butas na yan. Tapos paggabi lumalabas sila, kumakain ng insekto. Sa isang banda maganda yon, nakakain nila yung insekto. Kaya lang baka nalundagan yung mga okra at nabali. Tayo naman po ay pumapalpak din. Pero pinapakita din po natin sa video ang ating kapalpakan. Sa punto pong iyan, magdidilig po ako ng FPJ. Marami pong nagtatanong kung ano daw po yung FPJ. Ang FPJ po ay fermented plant juice. Ito po ay organic fertilizer
meron po akong video sa aking channel kung paano gumawa ng FPJ. So kung interesado po kayo sa paggawa ng FPJ, panoorin nyo po sa aking channel. Sa okra po ay required ang sunlight. So itanim po natin sa lugar na naaarawan ang ating okra. At least 4 hours. Mapapalaki at mapapabunga nyo na ang inyong tanim na okra. Merong butas yung mga dahon. Ayun. Merong parang uod. Ayan o, may bahay pa ng uod. Ayun yung uod, nasa loob. Siya yung bumubutas. So pag may nakita tayong mga butas na ganyan, ay ating titignan, bibisitahin. Wala namang butas yung iba. Usually nagtatago sila sa ilalim. Ito, butas din. Ito, what's this? Ito yung lumulundag na parang langaw. May tawag po rito eh. Harmful insect din yan. So una nating titignan yung dahon. Kapag may problema sa dahon, mag-inspection na po tayo. Ito yung mga pinahabol kong buto. Lumalaki na rin sila. Etong isa ay bansot. Parang aabutin pa nito yung mga pinahabol kong buto. Malalaki na po yung iba oh. Malapad na ang dahon. Malapit na po mamulaklak ito. Mga ilang araw na lang. Hindi na magtatagal, mamumulaklak na po itong malalaki na to. Ngayon po ay mag-cultivate ako dahil napansin ko medyo compact na ang lupa. Pero may napansin din ako, marami ng buko yung aking okra. So malapit-lapit na. Malapit-lapit na po itong mamulaklak. Marami na ring damo. So lilinisin ko at i-cultivate ko. Nakaugalian ko na ang pagkukultivate sa mga tanim ko. At ito po ay matandang paraan na sa pag-aalaga ng mga halaman. At talaga namang marami itong naitutulong sa ating mga tanim. Napapaluwag nito ang paghinga ng mga ugat. Nai-release niya ang mga decomposed na gas. At kapag nai-release na niya yung mga decomposed na gases, may papasok naman po na sariwang hangin. That's why sa ganitong paraan, napapaluwag nito ang paghinga ng mga ugat ng ating mga halaman. Kung tawagin po ito sa English ay aeration. Napapaluwag niya ang circulation ng air. Kung kaya't ginagawa ko po ito once in a while, at pag-ingatan po natin na tamaan ang mga ugat ng ating mga halaman. At the same time, pag nagdilig tayo, mabilis na bababa ang tubig.
na idinidilig natin at mabilis na pupunta sa mga ugat ng ating mga halaman. So, ugaliin po natin ang pag-cultivate. I-check po natin ang lupa ng ating mga tanim at sabi ko nga kanina, kapag ito'y compact na, atin pong i-cultivate once in a while. Okay, na-cultivate ko na po. Pero hindi ko na ginalaw malapit sa ugat nila. So, pag-ingatan na lang po natin kung tayo magko-cultivate. Huwag na po masyadong malapit dito sa mga ugat. And then tapos po magdidilig na po tayo after ng cultivation. Sa pagdidilig po, ang ginagawa kong dilig ay umaga at hapon. Pero sa sobrang init po ng panahon ngayon, kahit sa tanghali po ay naguutos ako na diligan ito. So bali umaga, tanghali at hapon ang pagdidilig po dito. Isa po ang okra sa may matibay na ugat pagdating sa tubig. So wag po tayong mag-worry. Again, dahil lang po sa tindi ng init ng panahon, kung kaya't patanghali ay nagdidilig po ako. Magkakaroon na po ng bulaklak. Ito din po. Ito din. Ayun. Ito maliit. Yung mga pinahabol ko lumalaki na rin. Baka bukas po ito bumuka na. Kailangan ko na pong magdagdag ng fertilizer para masuportahan yung mga bunga. Ito po isang araw lang bubuka and then kusa ng malalaglag, malalanta, then malalaglag. Gaya po nito, ito po'y bunga na. Ayan, bunga na po. Ito rin, ito'y bulaklak. Ito'y wala pa. Pag ganito po ay magdagdag na po tayo ng fertilizer para hindi kapusin yung nutrisyon sa ating lupa. Ngayon ko lang napansin, may bunga na palang nauna. Ito oh. Ito bulaklak pa to. Etong isa ang bunga. Ito may bunga na rin. Tas may bulaklak pa. Ito bulaklak din. Ayan. Ngayon naman po ay magdidilig ako ng FPJ, FFJ at FAA. Ang FPJ sinabi ko na kanina, fermented plant juice. Ang FFJ naman ay fermented fruit juice at ang FAA ay fish amino acid. Lahat po yan may mga video na po ako sa aking channel sa mga interesado o magtatanong kung ano po itong mga to.
panoorin nyo po sa aking channel. Bumisita po kayo sa aking channel at hanapin nyo yung mga video na to. Ito pong tatlong ito, FPJ, FFJ, FAA, is the 3 basic concoction. Ang mga ibang concoction ay medyo mahirap po ang materials na i-produce. Kung kaya hindi na po ako gumawa. Pero marami pa pong concoction, organic fertilizer na pwedeng gawin. Gaya ng IMO at iba pa. At ang tatlong concoction na yan ay pwede rin po ipainom sa mga hayop. Gaya ng manok, baka, kalabaw, mga alaga nating ibon, rabbit, at iba pa. Iyan po ay magsisilbing vitamins para sa mga alaga nating hayop. So, pwede nyo pong subukan at napakaganda po niyan sa mga hayop. Sa ganito pong stage ay mapapangiti ka na. Ito po yung aking first harvest. 3 pa lang. Pag ganito pong namumunga na, yung mga susunod na bunga po ay mabilis na po lalaki yan. So dapat hindi natin mapagulang bago harvestin. Ang bilis po lumaki oh. Ready for harvest na naman. Eto pa. Yun. This is my second harvest. Okay, ngayon po ay magbabawas tayo ng dahon sa ilalim, magpo-pruning. Pero tinubuan na po dito ng sanga. Ito po yung sucker. At mamumunga na rin siya. Meron din dito, maliliit nga lang. So hindi natin itutuloy ito, aalisin natin. Like that. Etong isa yung sucker na may mga buko na rin ang bulaklak, mamumunga. Ito po ay pang harvest na. Ito pwede na rin itong tanggalin. Saka ito. And then para yung nutrients nya mag-concentrate na lang dito sa taas.
This is my third harvest. 4 uli. Bali ang harvest ko po ay every other day. Ito po, ganito pong size yung nakikita natin sa palengke. So ganito lang din sana yung mas magandang harvestin natin. Pag pinalaki pa po natin to, maaaring matigas na pag kinain natin at hindi na natin may enjoy yung naani natin. So mas maganda na yung ganitong size lang. Ito po ay pang fourth harvest at marami pang ibubunga ang mga ito. Pero hanggang dito na lang po ang ating video. Thank you so much po sa panonood po ninyo. Again, sa mga hindi pa po nagsusubscribe, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Please subscribe to my channel. And looking forward to see you again in my next video. Happy gardening!